Ako gali si Corporal GCD Del Dahil 912503 Infantry Philippine Army Class 215-2021 at Scout Platoon Team Leader 12IB Infantry Philippine Army. Hindi ko makalimutan, Master, yung nakasave kami ng civilian na buhay. Saan? Sa Takayan, Tapas Kapis Kaya? sa 2020. 2020. Ano pang unit mo na tayo? 12IB pa rin, Master. Paano nangyari yan? Pwede mo maikuto? Isa one platoon kami na pinadala doon sa Takayan para mag-CSP. So, mga ano yun mga hindi kami bababa doon hanggang na hindi namin ma-accomplish yung mission namin din, ma-clear. So, hanggang umunti na lang kami ng bumaba ng 2 seksyon, hanggang naging 1 seksyon na lang kami. Doon, Sinong nag-lead sa inyo? si Lieutenant Cloma, yung CO namin sa Bravo Company. Nang time na yun na landmine harass yung bata doon sa baba, last relief sa duty, Mga anong? mga 6, 4 to 6. 4 to 6. Okay. Tapos nagpaalam yung bata sa akin na na bababa siya at saka magigib ng tubig. Bata, civilian? Civilian. Ilang taon? Mga nasa 15 to 17. Yung lalaki yung Ano sabi niya sa'yo? magigib lang siya ng paalam. Tapos pangayag naman ako, doon pala, may landmine na pala doon sa sa baba ng water point namin. Saka pag sabog ng landmine, tsaka bulyon fire sa pisto namin. Yung bata pala doon sa baba, yun yung natamaan ng armado. Wasak talaga yung yung paa. So, bulyon fire? Bulyon fire agad sa pinapistuhan namin. Ano yung pinapistuhan nila? Yung sa CSP, doon kami nakatambay sa gilid ng bahay nila Ng bata? Ng bata. Sa gilid nila? Oo, ng bahay nila. Pero malayo pa yun yung tubig kasi nasa yun malalim. Mga 150 meters yung pababa. Tapos may kaharap kami na high ground na isa. Doon nakapisto yung yung iba. So, nung pagputok talaga, Una sumabog yung landmine, tsaka bulyon fire sa pisto namin. so ano reaction nyo? Yun, nag-react, return fire. Then, yung mama ng bata, sumigaw, "Sir, yung anak ko nasa sa tubigan, nagigib, baka ano nangyari doon." Ayun yung pinilit naman na dikitan yung water point hanggang sa nadikitan namin. Pagsigaw namin, yung bata humingi na ng tulong sa baba. Ano sabi nila? Na, "Sir, tulong." Yung sigaw ng bata. Din kasama ko yung section ko nagdikit. Pagbulyon pa namin, yung si PFC Durante na na kapusa din. Yun yung sinabihan ko, "Dor, ibaba mo yung bandolir mo, baril mo, rekabirin mo yung bata. Sa baba, kami yung mag-support fire sa'yo." So, pagbaba ni PFC Durante, wala pang 10 seconds, angat na kagad. Ranger ninyo? Ranger din. So, kinuha niya talaga yung bata? Kinuha yung bata. Kami yung nag-support fire doon sa taas. Tapos dinala namin sa safe place, doon na namin pinurse aid. Ano yung tama ng bata? Wasak yung paa. Putol yung buto sa yung 2 buto sa paa. Nung time na yun. Tapos wala, nag-aagaw buhay na talaga. Tsaka pag first aid ko doon na buhay yung na makausap mo na siya. Umiiyak na rin yung bata? Wala nang nung pagkuha na namin, wala na sa sa unconscious na. Wala na, hindi na nagsasalita. Tapos nung pagkatapos na ng first aid, doon na siya na naka-recover. Na kinausap na namin. Pero kumusta yung kalaban? Ongoing pa rin firefight? Nung siguro nakita ng mga yon sa tubigan na civilian yung nadali nila, nag-withdraw na kagad yung armado. Gaano kalayo yung armado sa pinipistuhan sa inyo? Yung pisto namin tsaka yung pisto ng armado sa kabilang high ground, mga nasa 350 meters to 400. Yung water point na pababa, 150 meters pababa. So, nung alam nila na bata yung nakuha nila? Yung pag nila na bata na nila yung
na tamaan nila. Kasi pag kuha na ni Durante yung bata, nakaturniki na yung paa eh. May tali na ng paha. Siguro nadikitan ng armado. Pagkita nila na civilian, pinirst aid nila, tsaka nag-withdraw agad. So, ibig sabihin, matagal ninyo nakuha yung bata? Matagal, mga 15 to 20 minutes. Nung nakuha na niya yung bata, Doon na, may tourniquet na. may turniki na. So, ang assessment nyo doon is, Nadikitan na ng armado. Pagkita nila na civilian, yun tinuriki nila, tapos nag-withdraw na sila. iniwan yung bata. Iniwan yung bata. Kumusta ang tropa? Hindi na, Walang na damage sa trupa. Safe naman. Tapos wala na kasi, pababa na kasi yan eh. Hindi na kami, sa kamad na lang yung squad leader namin. Na atras na kasi, wala alanganin na tayo sa pisto. Saka nakuha na natin yung bata para malagay, ma-first aid tapos ma-safety. Grabe no, yung kuwan. Kung hindi sa bata yun, baka tropa. Oh, trupa talaga yung doon kasi nag-iigib kami doon ng tubig para talaga sa amin yun, yung landmine. Kaso buti nga lang yung bata maaga pa nag-iigib. Hindi rin alam ng pamilya sa katabi namin na may landmine siguro doon. Pero matagal na kayo nagstay doon? Nagmatagal na, wala kasing signal doon eh. Umabot na kami ng 3 months. Walang babaan. And then, Yun yung nangyari yung IED. Hindi pa matagal pa kami doon pinull out, mga 6 months kami walang baba, walang signal. Yung supply ng pagkain, mahirap. so ano yung kuwan? Ano yung reaksyon ng magulang ng bata? Yung nagsisigaw, yung binabanggit na yung pangalan ng mga armado, kung sino-sino. Kasi galit na si tatay eh. Tapos tinuturo na kung saan, nung una, hindi pa tinuturo kung saan nakapisto yung armado. Pero nung huli, yung bata na yun na napamak, tinuturo niya na dyan dumadaan, dyan parati, tapos kung saan pumapisto. Kaya kaso, naglaylo na siguro yung armado kasi civilian yung natamaan nila. Saka, para maiwasan din nila yung galit ng masa. Paano nyo sinolve yan sa kuwan, yung medication ng bata? Ang medication ng bata, hanggang pagbaba, Sulba IV pa rin yung nag-support nun hanggang maoperahan. Sulba IV pa rin yung tumulong para makalakad-lakad yung bata. Hindi talaga pinabayaan? Hindi pinabayaan ng Sulba IV. Matagal din dyan sa baba nakatambay, boarding house, pagkain, medical. Sulba IV yung nag-support. Kasi sila yung naglandmines eh. Pero yung magulang talaga, ramdam niyo yung galit. Ay, yung galit ng magulang, doon mo talaga makikita na sumisigaw na yung amay. Na-recover na. Na-recover na, nakita yung bata. Sumisigaw na dyan nakapisto, sir. Dyan, yung mga pangalan ng armado, binibigkas niya na. Sobrang galit. Grabe din yung pangyayari na yun. Pero nagpaputok pa rin talaga ang laban. Pumuputok pa rin sa Kasi pag sabog, volume fire kaagad sa pisto namin. Buti din nila yung parang bata. Oh, yung siguro pag sabog, nag-volume fire din sila, kaso walang reaksyon. Kasi natapon yung bata sa sa ilalim. Pag tapos namin first aid, kiniliring na namin yun sa baba. Doon nakita namin yung yung kung saan natapon yung bata, saan yung galon napunta, saka kung saan sa nakahiga. Kasi hindi pa masyadong makita ang tao. Maaga pa, saka agaw liwanag. So, after nun, gumaling naman ang... Ang bata, gumaling na. Bago binitawan ng Sulba IV yung pag-support doon, nakakalakad na yung bata. Paika-ika nga lang. Kasi na-stainless yung paa. Na-stainless na yung paa. Pero yung galit ng magulang, nakontrol nyo naman. Yung galit ng magulang, una, nagwawala talaga, sumisigaw. Kaso, siyempre, dinadala namin sa safety na, tay, huwag ka dyan kasi baka ikaw yung tamaan. Pagdala na namin si tatay, naalalayan, saka siyempre, sundalo, yung trupa, hindi naman pinapabayaan yung mga sibilyan dyan sa paligid.
hanggang nawala yung galit ni tatay nung nakita niya yung bata niya na nagkamalay na. Buti hindi kayo sinisi. Hindi naman kasi alam naman nila na wala kaming pagkakasala doon. Tsaka kami pa yung tumulong. Tsaka yung bata niya na nag-aagaw buhay na tulungan pa natin para ma-safety. Talagang kinuha niyo talaga. Kinuha namin. Pinilit talaga namin kasi yung mama niya sumisigaw na eh. Habang naging kontrol. Habang nag-encounter, nagre-return fire. Dumikit ka talaga kami ng dumikit. Anong reaksyon ng mama niya na habang nag-encounter tapos alam niya? Dumidikit. Oh, so yung trupa na iba, sumigaw, nanay, dapa ka lang dyan. Hindi ka maano. Yung bata mo, pilitin namin na dikitan kung anong nangyari doon. Kasi yung mama niya, sumisigaw yung bata ko, sir, yung anak ko. Tubigan, yung anak ko. Yung pagdikit na namin, doon na namin nalaman na yung bata, sumingi na ng talaga ng tulong. Yun yung last word niya. Yung last word niya. So, at least okay na. Um, Pero masaya, ano pa rin, nagpasalamat pa rin kayo dahil nakuha niyo kagad yung buwan. Bata. Ano yung pakiramdam na gano'n? Siyempre yung sarap sa pakiramdam na nakatulong ka na as a member sa Philippine Army na yung bata na agaw buhay na masip mo din pagdating dito sa baba yung 12 IB hindi talaga pinabayaan. Tsaka yun yung proud ng isang sundalo. Kasi yun naman talaga na maglingkod, Maglingkod sa bayan. tumulong. Yun yung karanasan na hindi mo makalimutan. Yun yung na di talaga makalimutan, master, kasi buhay yung doon eh. Naging safe mo yung buhay na ng isang tao. Minsan lang mangyari. Minsan pangyari sa isang pangyayari. Kasi mostly kalaban naman talaga, di ba? Yes, master. Ano yung pinakamadramang araw mo nung nasa field ka, sa operation ka? Yung doon sa Takayan, yun yung 6 months na walang babaan, walang signal, hindi mo makontak pamilya mo, hindi mo alam kung ano nangyari sa kanila. Kung pag-akyat mo may girlfriend ka, pagbaba mo siguro wala na. Kasi walang kang kontak 6 months. Walang signal, yung pagkain, hirapan. Yung i-supply nyo pa kukunin. Yung lakadan kukuha ng supply, isang gabi. Makakabalik ka, susunod na gabi pa. Kasi sa hirap ng tirin. So, ganun yung sakripisyo. Sakripisyo ng trupa sa area. Yun talaga din yung yung signal talaga. Signal talaga yung challenge sa sa isang sundalo. Ano yung pinakamasayang araw? Siyempre yung masayang araw, naging isang ganap na ako na sundalo. Yung araw-araw naman tayo na kasama natin, masaya naman yun yung Sa operation, sa ano yung pinakamasayang araw mo sa operation? yung masaya siguro na araw sa operasyon natin kung supplyan tayo ng Jollibee doon sa bundok. Yun nasubukan na namin na yung sarap na sarap talaga sa Jollibee kasi sa tagal nang hindi makababa. Ang pinakamalungkot naman. Yung malungkot na araw yung hindi mo makontak yung pamilya mo. Hindi ka makababa. Gusto mong pumunta sa mga okasyon ng pamilya mo, birthday, kasal, binyag. Hindi mo mapuntahan kasi natanggalan talaga tayo ng ng rights bilang isang sundalo. Saka yung focus talaga natin, yung maglingkod lang talaga sa bayan. Sa training, Sergeant, ano yung hindi mo makalimutan na karanasan mo sa training? Yung hindi ko makalasan yung sa training yung iko-iko. Yun yung talagang masakit na masarap. Yung pagre-ranger mo? Yung pagre-ranger. Talagang kanya-kanyang karanasan sa training. Yes, sir. Pero may isang araw din talaga sobrang hirap i-survive sa training. Yung minsan, hindi natin yung high moral, low moral. May araw na napakadali lang yung araw, may araw na grabe ka tagal. Na hindi mo, yung oras parang ang tagal humila ba. Yun yung sa training. Pero motivation mo sa mga ganung bagay? Yung motivation ko lang, pamilya ko.
kailangan ko talaga na i-survive. Kasi apelyido ko rin yung nakasalalay dyan eh. Kasi kung yung apelyido ko quitter, hindi paano na yung mga next generation ng pamilya ko. Dapat kahit anong hirap, kailangan i-survive. Family pa rin. Pamilya. Sa pagsiservisyo mo sa bayan, Sergeant, ano yung kuan? Kung may mensahe ka sa mga kabataan ngayon, mga sibilyan, kabataang Pilipino, ano yung mensahe mo sa kanila? Yung sa mga kabataan nyo yun, kung gusto nila magsundalo, may mga ano naman dyan FB post, sundan lang nila yung mga nakasabay dyan, mag-apply ng sundalo, tulungan yung magulang, para yun naman yung ano natin. Tapos wag na yung sumali sa mga aktivista na na grupo para hindi masira yung buhay. May, yun lang sa akin, alis kung may dagdag ka ba. Yun sa mga ano lang, dagdag ko lang sa mga bagong sundalo na yung training, i-apply talaga sa field. Then, kung sa encounter, sundin lang yung command ng mga senior NCO. Palo lang. Then, yun, masasurvive talaga natin yung na hindi tayo madadaplisan. Tsaka, yung triple S, sumunod lang ng sumunod ng sumunod. Yun lang sa akin, Master. So, yun lang sa akin. Maraming salamat. Thank you, Master. Rangers, lead away. Rangers, lead away! Mali kasi sabihin mo, pag mayroon ganito,